Okay ba ang tayo-tayo lang? Mabiyayang araw ng Miyerkules, mga kapanalig. Ipinagdiriwang po natin ngayon ang kapistahan ni Santa Rita de Cassia, ang pintakasi ng mga bagay na imposible. Ito po si Sister Rose Agtarap ng Daughters of St. Paul. Tayo na't pagnilayan ang mabuting balita ngayon. Sinabi ni Juan kay Jesus, Guro, nakita namin ang isang di natin kasama na nagpapalayas ng mga demonyo sa bisa ng iyong pangalan. Ngunit pinigil namin siya dahil hindi naman natin siya kasama. At sinabi ni Jesus, Huwag niyo siyang pigilan. Wala ngang gumagawa ng himala sa bisa ng aking pangalan na agad na magsasalita laban sa akin. Kakampi natin ang di natin kalaban. Empowered na ang mga alagad ng ating Jesus Maestro na magpalayas ng mga demonyo mula sa kanilang binibiktima. Sa kakayanan nilang magpalabas ng masamang espiritu. Ginagawa nila ito sa ngalan ng ating Panginoong Jesus. Pananalangin ng taimtim at may buong pananampalataya. Mukhang kampante na sila sa kanilang bukasyon at misyon. Kaya, nang may nakita silang nagpapalayas ng demonyo, binawala nila. Sila lang ang may ministry credentials. Parang buhay na naririnig ko na sinasabi nila na, eto ang aming certificate, kami lang ang authorized. Well-trained kami diyan. Mukhang hindi tayo nalalayo sa ganitong asal. Bilang Pilipino, by social orientation, may tinatawag tayong tayo-tayo culture. Tayo lang ang may pribilehiyo na gumawa nito o pumasok doon. Halimbawa, kung ano ang ating expertise, tayo lang ang pwedeng mag-execute. Secure na tayo at hindi pwedeng ipagkatiwala sa iba. Pwedeng i-consider ito na makasarili o self-serving. Ang nagiging masama pa rito, nauuwi sa pagkainggit at pakikipagpaligsahan sa iba. Nangyayari ito kapag binigyan natin ng kahulugan ang umaangat na status o karangalan ng iba. Nakakaligtaan na kung ano ang para sa kabutihan ng lahat. Pero alam ko na marami pa rin sa atin ang nagsusumikap na hindi humabol sa special privilege ng tayo-tayo culture. May mga samahan na nagpupunyaging maging mabuti ang kanilang motibasyon ng kanilang kakayanan, ang malalim na panawagan na paglingkuran ang ating Panginoon. At di ba? Maganda ring isipin na pagkakataon na para sa atin ang tanggapin ang bawat balita ngayon. Ang mabuting balita ngayon, chance ito na harapin din natin ang tukso ng masamang espiritu. Madalas, kung babad tayo sa paglilingkod at masaya tayong gumagawa para sa ikabubuti ng lahat, doon tayo binubulungan ng pagmamataas. Paghahanap ng kung ano ang mapapakinabangan o pagsasantabi sa kakayanan ng iba. Challenging at mahiwaga ang empowered servants of God. Kaya sa tendency nating magtayo-tayo, gawin natin tayong lahat. Sa ngalan ng ating Jesus Maestro, ibandila natin ang handog ng paglilingkod at pagkakaisa, pagkilala sa kakayanan ng bawat isa at kabanalan para puksain ang tukso ng masama. Mga kapanalig, support our Paulines mission. Subscribe, like, and follow Paulines on our social media accounts. Help us continue our ministry
and send your donations through our donations channels. Send us your prayers and intentions and be assured na kasama po kayo sa aming panalangin sa araw-araw. Ito pong muli si Sister Rose ng Daughters of St. Paul na nagpapasalamat at nagpapaalala ng sinabi ni Mother Teresa ng Calcutta. If you ever feel distressed during the day, call upon Our Lady. Just say, Mary, Mother of Jesus, please be a mother to me now.